Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Ayan. Gaya po nung nakaraan, di ba? Na tawag dito. Nagamit po natin yung line art kasi unang session po natin is line art, di ba? Pangalawang session po natin, nagamit din po natin yung base color. Ay magagamit ngayong session na po kasi magagamit natin yung base color kasi yung pangalawang session natin is ang ginamit po natin doon is base color. Amen. Nag-guess po ba natin? Kaya magkakaroon po tayo ng mga basis. Hindi lamang po gumagawa tayo ng trip-trip lang. Hindi po tayo gumagawa lang ng biglaan lang. Kundi meron po tayong pundasyon at meron po tayong details na sinusundan. And ngayong gabi, ayan, ako po ay nagagalak na ma-share sa inyo ayan, sa kung ano man yung mga nais ng Panginoon na ibahagi sa inyo regarding sa ating talent, regarding sa ating skills, at regarding po sa ating pagguguhit. Ayan. Even though na digitally, ayan, ay alam ko po na mabibigyan natin ng kapurihan ng ating Panginoon. At ayan, start na po natin ang ating session. And allow me to... Oops, wait lang po. Nawawala ang aking Zoom. Yan, so ito po na-quit yung isa ko pong account na pang drawing. So balik po tayo. At ayun, let me share again my screen. At ayun, tayo po ay officially nasa pangatlo na po na session ng ating digital illustration. And welcome mga kapatid sa patuloy po natin na pag-aaral ng digital illustration. And ako po ay nagagalak at alam ko po na mas sigit po na nagagalak ang ating Panginoon sa mga matututunan po natin ngayong gabi. So, proceed na po tayo. Saglit lamang po ito, pero alam ko po na mas magpo-focus po kasi tayo sa sa application kung more over sa po tayo, sa application kesa doon sa concept. Ayan. Mas maganda po kasi na natututo na tayo agad kaysa naman puro concept lang tapos walang application. Wala pong growth doon. Hindi po tayo mag-grow. So, yun. Welcome po ulit. So, ang mapapag-aralan po natin ngayon is isa sa mga styles na ating matatakal dito po sa ating course na ito. So, ano po ba yung mga course na yun? Meron po tayong dalawa na pwedeng matakal at isa po ito, itong minimal design na ating magagamit. Okay? So, ang ginawa po natin dito para madaanan po natin lahat, ang mangyayari po, ay madaanan tuloy, upang magawa natin lahat, is pinaghiwalay ko po ang session, ayan, for minimal design and for alpha masking. So, dalawa po kasi yung style natin dito sa Vector and Vexcel. Meron pong minimal design at yung alpha masking. Ang minimal design po ito po matatakal po natin ngayon. At yung alpha masking naman po ay sa susunod po natin na session, which is yung sa session 4 po natin. Okay? Nag-guess po natin. So, ayun. Dito po muna tayo mag-focus sa minimal design. So, Sir Aaron, paano po ba yung minimal design? Ayan.
Minimal design is a style that emphasizes simplicity, clarity, and functionality by removing unnecessary elements. It focuses on using only essential features like clean lines, ample white space, and a limited color palette to create a visually appealing and uncluttered look. So, sabi niya po rito na emphasize simplicity. So, pag sinabi po nating minimal, simple lang. Okay. Hindi siya ganun masyadong ma-detail. So, ano po ba in-expect natin kapag hindi masyadong ma-detail? Kukunti lang po yung details niya. Okay? At may sinabi po siya rito na and a limited to a color palette to create a visually appealing and uncluttered look. Ibig sabihin na uncluttered, hindi magandang ay para magandang tingnan at hindi maduming tingnan. Okay? Yun po yung parang goal ng minimal design. Hindi siya yung parang makalat tingnan, parang punong-puno tingnan, kundi malinis at parang nakakahinga tingnan. So, meron po dito nabanggit na limited to a color palette. So, ano pa tong color palette? Matatakal din po natin yan. Palettes. This refers to the set of colors available in design software or the specific selection of colors chosen for a project. A palette helps maintain a consistent color scheme, setting the mood or tone of an artwork. For example, a warm palette includes colors like red, orange, and yellow, while cool palette has blues, greens, and purples. So, ang paleta po or palettes ay dito po iikot ang kulay natin regarding sa kung ano ang gusto nating kulay sa ating artwork. Okay? Siguro ngayon hindi niya pa po masyado pa na nagigets, hindi niya pa po siguro masyadong na-absorb. Gawa nga po ng mga nakaraang sessions po natin na hindi pa talaga tayo nagmamanipulate ng kulay. Kundi, andun lang talaga tayo sa mga puro basic lang. Pero, mga kapatid, I want to encourage you na ito pong session natin ngayon ay isa sa mga parang level up na natin. Okay? I-challenge na natin yung sarili natin na mag-level up na. Okay? At kapag nagawa nyo po ito, kahit nasabihin natin na hindi pa kayo satisfied, pero kung nagawa nyo na, nakaka-proud na kayo agad. Kasi yung pag-try pa lang na gawin itong challenge mamaya o yung task mamaya, sign na yon. It is already a sign na nagtatry kayo. At hindi kayo natatakot mag-fail. And dun pa lang, okay na. Diba? Panalo ka na. Ginagawa mo na yung best mo. Kaya, ayun, wala rin po kasing nakukuhang growth dun sa puro lang comfort zone. Hindi naman po kasi habang buhay as a artist, iikot lang sa line art. Hindi lang naman po as a artist, iikot lang tayo sa base color. Kundi darating yung time na talagang kukulay at magkukulay tayo at magmamanipulate tayo ng kulay. Tayo na rin mismo sa sarili natin ang gagawa ng design natin or style natin. Diba? Kaya ngayong gabi, ini-encourage po tayo ng ating Panginoon na mag-level up. So, proceed po tayo ulit. So, ito po yung mga paleta po natin. Okay. Examples of palettes. Ayan. Ito pong babae na nandito. Ay gawa po yan ng mga Indonesian friend natin sa Vexel and Vector industry. Hindi po ako nagkakamali. Ito po yung mga 2020-ish, 2021, 2022. Makasagsagan din po ng kalakasan din po ng marami pa pong gumagawa ng Vector and Vexel. Ngayon po kasi, sad to say, medyo kumonte kasi nga po sa pag-usbong din po ng AI. Parang iniisip nila na madali lang magawa. Pero, kung titingnan lang po natin, sobrang layo. Okay? Sobrang layo. Kung hindi ka talaga artist, at kung hindi ka talaga gumagawa ng vector or vexel, or nagda-drawing digitally, hindi mo ma-appreciate Parang mas ma-appreciate mo talaga yun kasi ma-appreciate mo yung AI kasi alam mo na madali lang gawin. Pero, kung gumagawa ka,
kung ikaw mismo alam mo sa sarili mo na artist ka, hindi mo tatangkilikin yung AI. Dahil alam mo naman na first of all, hindi naman art yung generative AI, kundi AI lang yon. Okay? Yes, nakakatulong para bumilis, para magkaroon ng idea agad. Pero iba pa rin po ang magkaroon ng integrity as a artist. Dahil alam mo sa sarili mo na may nakakakita man o wala, artist ka. Okay? Gawa mo yon. Creative ka para kay Lord. Okay? So, ito po yung example po natin. Yan. May mga kulay, may kulay, sorry. May mga colors po diyan nating makikita. And kung dito po tayo banda sa babae, ayan. Naka specific naman na po na sinabi dito kung ano yung kulay na ginamit. Okay? Kaya napakaganda. Kasi alam mo na agad kung ano yung kulay na ginamit sa kanya dito. Di ba? Dito po banda sa face. Di ba? Ayan. Meron na po yung base color niya ito. Tapos yung first shade niya, ito. Third shade niya, ito. Tapos yung line art po niya, which is yung pinaka dark na kulay. Ayan. Ito, yung nasa buhok niya. Tapos yung sa eyes naman niya po, ayan. Walang ko, ayan. Kung sa eyes niya man na po, ayan. Medyo bluish na gray yung ano niya. Yung paglapat niya. Ayan. Base color niya yung black. Ito. Tapos unang shade niya po na pang highlight, ito. Tapos pangalawa ay ito naman. Yan. Kaya parang naging baby blue eyes tuloy siya. Makakita natin. Yan. Ngayon, ipapaliwanag po natin kung paano po ito nagagamit. Okay, nandito naman na rin po sa baba. Ito po, ang pinaka-dark shade po natin. Ang paleta po ay it consists a lot of, hindi siya a lot, or a series of shades. Okay? Meron po tayo ditong line art 2, base, second shade or first shade natin, third shade, at yung highlight. Actually, itong line art 2, pwede rin naman po na hindi na yan gamitin. Okay? Or gagamitin na lang siya kapag may highlight na, gaya po dito. Ayan, highlight po tawag yan. Sa buhok. Okay? O kaya sa mata. Pwede rin po yan gamitin. So, ito pong line art, siya po yung parang, alam naman na po natin yan, di ba? Na siya yung sa set ng kung ano ang galaw o kung gaano ka-bold. Ayan, ang artwork natin. Kasi sa kanya dikit kung ano nga ba yung ihuhulma ng artwork natin. Pangalawa, i-disregard muna natin tong line art 2. Pangalawa, base. Dito naman po iikot ngayon yung kulay natin. Okay? Kaya isa po ito sa crucial kung hindi po natin alam or marunong mag-manipulate ng kulay regarding po dito sa base color, maaari po tayo na pwedeng magkamali at maaari po na hindi maging tugma yung gusto nating kulay regarding dun sa reference photo natin. Kaya medyo maingat po tayo dapat dito at piliin natin kung ano yung tama or ano yung maganda sa mata natin. Hindi yung okay na yan. Okay? Dapat yung okay na. Kasi mamaya, kapag nagpili ka ng kulay, medyo dark pala, maitim yung magiging yung reference photo mo o yung art mo. Hindi na siya tugma, 'di ba? Lalo na kung maputi naman yung dinodrawing mo. Pero kung sobrang puti naman, ang mangyayari na sobrang putla niya tingnan. Kaya dapat katamtaman lang palagi. Hindi maitim at hindi sobrang light. Pangalawa, ito pong second shade natin or face, or ito pong second shade. Dito po magkakaroon ngayon ng unang shadow. Kaya po dito sa babae, ayan. Ang base niya po ito. Yan po ang base. Pangalawang ay unang second shadow niya ito. Kita po natin. Tapos yung susunod po ulit na shadow niya ito. Yan. Kung mapapansin po natin, siya? Para siyang shadow. Hindi siya para siyang shadow Shadow na talaga siya. Pero ang tawag po dito ay shading. Okay? Diyan na po nakikita kung saan
patungo yung ano, patungo yung ilaw. Diba kung nandito yung ilaw, matik, dito na po yung anino. Nasa baba na yan. Kasi nandito tumatama yung ilaw banda. So may shading na yan, matik. Ngayon, kung hindi niya lalagyan ng ganyan, ang mangyayari, hindi natin alam kung baba niya ba yan o pisngi lang. Kasi walang shading eh, walang naka-indicate. Pero since na nilagyan niya, alam na natin, di ba? Na ito yung pisngi niya, na ito yung baba niya, di ba? Na ito yung leeg niya. Kaya napaka-importante po at napaka-powerful po ng shading. So, proceed po tayo dito sa baba. Ay sa ano? Ayan. Nasabi ko naman na po ito, base, first shade, and second shade or third shade. Highlights. Ito po. Ang highlights po, ito po yan. Yan. Yung pinaka natatamaan ng araw or ng sobrang light. Kaya nga po sinabing highlights kasi ayun yung pinaka matingkad na ilaw for that shading. Kung saan tumatama yung araw, doon po natin lalagyan ng line art. Mamaya po ma-explain po natin yan ng mas maigi kapag nag-drawing na po tayo during our task. At ganoon din po dito. Ayan. Meron po tayong base, first shade, second shade, third shade, line art po natin na sobrang dark, at yung highlights po natin. Ang highlights po, pwede po yan maging dalawa. Okay? Pwede po natin yan i-adjust. O pwede na naman ng isa. Okay? Kung hindi naman na sobrang kumbaga, paano ba explain? Sobrang liwanag nung okay na okay lang. Na gumamit lang na kahit isang highlight. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan.
pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa